Bakit nga ba sinasabi ng market expert na malapit na raw magwala itong sa XRP? Yan mga ka-crypto, kapag ang market ay tahimik, dito kadalasan may binubuong bagyo. Sa ngayon sa XRP ay muling nasa spotlight hindi dahil sa hype, kundi dahil sa kakaibang price behavior. Sikip po ang galaw, committed ang volatility at ramdam po ang tensyon sa chart. Para po sa mga veteranong trader, hindi ito simpleng kalmado. Ito po ay pressure na naiipon. Ang ganitong kondisyon, historically, hindi po nagtatagal. Lalo na sa isang asset tulad ni XRP na kilala sa biglaang malalakas na galaw. Ang tanong ngayon, saan papunta ang release ng pressure na ito? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Ngayon ay sino po ba si Steph is Crypto at bakit po ba mahalaga ang kanyang obserbasyon? Ayan, nagbigay diin po sa kasalukuyang position ni XRP ay ang market analyst na kilala bilang si Steph is Crypto. Hindi po siya tumingin sa hype o prediction games. Ang focus po niya ay ang structure, timing at saka behavior ng market. Ayon po kay Steph dito, bumalik na raw si XRP sa isang technical na zone na nakita na bago ang kanyang historic expansion. Hindi po ito nostalgia trade. Ito ay paggalang sa inuulit na galaw ng market. Kapag ang presyo ay bumabalik sa isang mahalagang structure, madalas may dahilan. At ang dahilan na ito, kadalasan ay paghahanda. Ngayon ay ano po ba ang ibig sabihin ng matagal na sideways movement ni XRP? Matagal nang gumagalaw sa XRP sa loob ng malinaw na range. Para sa iba, boring ito. Pero para po sa mga marunong magbasa ng chart, ito ay balanse ng pwersa. Walang dominanting panalo ang mga buyers o sellers. Importante dito, paulit-ulit na tinutulak pababa ang presyo pero palaging pumapalya. Ibig pong sabihin may depensa sa ilalim. Ayon po kay Steph, ang ganitong klase ng consolidation ang madalas nauuna bago ang malalakas na expansion. Hindi po mahalaga kung mauulit ang dating porsyento ng gain. Ang mahalaga ay ang compression ay nandyan. Ngayon ay paano naman po nabubuo ang technical pressure sa chart ni XRP? Kung titingnan po ang mas mataas na time frame, malinaw na dinidefine ni XRP ang kanyang support levels. Bawat retracement may sumasalo agad na demand. Ito ay classic sign ng accumulation. Hindi po lantaran, hindi maingay, pero consistent. Dagdag pa rito, patuloy po ang volatility contraction. Para po sa technical analysis, bihira itong neutral. Ayon po kay Steph, ang ganitong setup ay parang spring. Habang mas matagal na nakakompress, mas malakas po ang pwedeng release. At kapag nagsimula ang galaw, madalas mas malayo kaysa inaasahan ng karamihan. Ngayon ay bakit po ba iba ang market environment ngayon kumpara noong taong 2017? Yan, malaking pagkakaiba ngayon ay ang regulatory clarity. Noong August, tuluyan nang natapos ang legal battle ng Ripple at ng US SEC. Tinanggal po nito ang matagal na ulap ng uncertainty kay XRP. Para sa mga institutions, malinaw ito na signal. Hindi na speculative risk lamang sa XRP. Dagdag pa rito, mas malawak na ngayon ang kanyang use cases. Enterprise payments, on-demand liquidity, at saka tokenized asset infrastructure. Ito po ang foundation na wala noon. Hindi na lang pang rally sa XRP. May silbi na po siyang dala. Ngayon ay ano po ba ang sinasabi ng kasalukuyang market sentiment tungkol kay XRP? Kahit malakas po ang structure,
nananatiling tahimik ang sentiment kay XRP. Marami ang napagod. Marami ang nawalan ng gana matapos po ang mahabang consolidation. Ngunit historically, dito kadalasan nagsisimula ang malalaking galaw. Hindi kapag excited ang lahat, kundi kapag mababa ang conviction. Ayon po kay Steph, ang malalakas na rally ay kadalasang kontrabida sa emosyon ng crowd or karamihan. Dagdag pa rito, manipis po ang resistance sa itaas ng kasalukuyang range. Ibig sabihin, kapag umandar, pwede pong mabilis ang takbo. Ngayon ay ano naman po ang risk at saka reward sa kasalukuyang setup ni XRP? Wala pong technical setup ang may kasiguraduhan. Malaking factor pa rin po ang macro, liquidity at galaw ng buong crypto market. Pero ang isang bagay ay malinaw. Hindi habang buhay ay nananatili ang market sa critical structure. Kapag sobrang tagal ng compression, may darating po na resolusyon. Para kay XRP, ang kasalukuyang estado ay parang nasa bingit ng desisyon. Pataas man o pababa, hindi na ito mananatiling ganito. At para po sa mga trader at saka holders, dito po nagiging interesting ang risk-reward equation. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang conclusion po ni Steph ay simple pero mabigat. Ang market ay hindi po nananatili magpakailanman sa critical levels. Kapag masyadong matagal ang katahimikan, may kasunod na ingay. Para kay XRP, ang kasalukuyang calm or katahimikan ay hindi po kawalan ng interes. Ito ay paghahanda. Kung ang structure ang siyang pagbabasihan, malapit na ang defining moment. Kaya ang tanong ngayon ay hindi kung gagalaw si XRP. Ang tanong ay kung handa ka kapag ito ay nagsimula na. Kaya yan, ang meron pong ang actual na sinabi rito ni Steph is Crypto is XRP is about to go crazy. Panoorin na lamang po ninyo yung kanyang ibinahaging video dito sa kanyang tweet or post dito sa kanyang X account. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.